Nagsimula na ang unang status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Absent ang dating Pangulo pero present ang mga bagong miyembro ng kanyang depensa. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo. Nag-uulat siya ng live mula sa Amsterdam. Kevin, ano na ang mga napag-uusapan sa status conference? Corina, natapos na ang ikalawang session sa status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang ipinakita ng prosekusyon ang kanilang kumpiyansa na matatapos ang kanilang disclosure o yung paglalahad ng mga ebidensya, testigo at mga dokumento sa September 30. 2 buwan ang kanilang inilaan para sa kanilang proposal na simulan ang paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Pero sabi ng depensa, magigipit sila sa 2 buwan na palugit dahil kailangan nilang araling mabuti ang mga karagdagang ebidensya at iba pa. Minimum of 3 months daw ang dapat ibigay, napapatak naman sa December 30. Dahil holiday period ito, realistic umano na sa January 2027 na simulan ang trial. Sa panig naman ng mga abogado ng biktima, naniniwala silang dapat simulan agad-agad ang trial at pabor din sa kanila ang November 30. Masyado na raw mahaba ang paghihintay ng mga kaanak ng mga biktima kung sa susunod na taon pa ito sisimulan. Iniatas din ni Presiding Judge Joanna Corner na ihanda na ng prosekusyon ang mga expert witnesses bago matapos ang Agosto. Mayroong 60 hanggang 70 witnesses kabilang ang 31 insider witnesses na nais ipresenta ng prosekusyon. Sa usapin naman ng mga testimonya, sinabi rin ni Judge Corner na masyadong marami ang 197 speeches ni Duterte kung pare-pareho lamang ang laman nito at inudyok nila ang prosekusyon na ikonsidera kung kailangan bang gamitin ito lahat. Sinang-ayunan naman ito ni senior trial lawyer Julian Nichols ng prosekusyon at sinabing hindi gagamitin itong lahat. Nagpaalala ang ICC judges na iwasan ang tinatawag nilang wholesale dumping ng mga dokumento at ilimita lamang sa mga pinakamahalaga. Hindi nabanggit kung magpapakita mismo si FPRRD sa kanyang trial, pero sinabi ng depensa na hindi nito kakailanganin ng translator. Sa huli, sinabi ng ICC judges na pag-uusapan nila ang simula ng trial at malalaman natin ito sa pagtatapos ng status conference ngayong araw. Sa mga sandaling ito ay naka-break ang korte at inaasahang magsisimula ang huling sesyon mamayang 2 p.m. dito sa the Netherlands o 8 p.m. naman dyan sa Pilipinas. Corina. Okay. So, ang malinaw, gustong matapos na ng panel ng depensa ang lahat at magkaroon na ng paghuhusga sa loob ng taong ito, ng Nobyembre. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Kevin? Corina, yung prosekusyon, ang sinasabi ng prosekusyon na handa na sila by November 30 para simulan ang trial. Ang depensa naman hindi sila nagbigay ng schedule pero naniniwala sila na masyadong gipit kung 2 months lamang yung ibibigay sa kanila ng hukom. Kaya ang proposal nila ay kung masisimulan ito ng January 2027 ay magiging mas mainam. Gayunpaman sabi niya ng bagong lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Peter Haines, sabi niya na magiging handa naman sila kung sakaling iatas ng ICC na simulan ito sa lalong madaling panahon. Corina. Wow, November pa ang prosekusyon. So, ano ang mangyayari mula ngayon hanggang Nobyembre? Isa yan sa mga tinatalakay dito sa status conference. Kabilang na nga sinabi ng prosekusyon na magdadagdag sila ng mga witnesses at sabi ng ICC ay kailangan maisumite ang lahat ng ito sa katapusan ng Agosto. So isa lamang ito sa senaryo na maraming mga dinadagdag na impormasyon, ebidensya, mga testigo at dokumento na hinihiling naman ng depensa na ng sapat na panahon para pag-aralan ang lahat ng ito bago sila makapaghanda doon sa mismong trial proper.